Iyan, isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Happy Vesper po sa inyo pong lahat. Yan, bukas ay Sabat at rest day po, no? At tayo ay patuloy na sasamba bukas din, no, sa ating pong Panginoon. Araw po ng Panginoon bukas. Ikapitong araw ayon sa banal na kasulatan. Ngayon po ay Friday, September 29. Yan, malapit na yung uh, Festival of the Laity ngayong October 27 to 29. So ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay si Aquila at Priscilla, mga sariling sikap na misyonero. So ito ay napakaganda, no? Napakaganda nitong sariling sikap na misyonero. Ibig sabihin, nagtatrabaho sila at nagbimisyonaryo. Yun po ang ginagawa ng dalawang ito. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at amin pong idinadalangin ang aming pong pag-aaral ngayon pong umaga na ito. Inyo pong igawad sa amin ang inpatnubay at basbasan niyo po ang bawat isa sa amin at kayo po ang siyang manguna. At tulungan niyo po kami, O Diyos, na amin pong maintindihan at aming pa-apply sa aming buhay ang pag-aaralan namin dito sa Romans chapter 16. Salamat po, Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito mga kapatid, 16:3 to 4 ng Roma, batiin nyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo, kay Kristo Jesus, na ipinain ang kanilang liig para sa aking buhay. Sa kanila hindi lamang ako nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. So dito po mga kapatid, dito sa Romans 16:16, binanggit din ang iglesia ni Kristo kasama ng iglesia ng mga hintil. Yan. Iglesia ng nasa bahay. So, iisa lang yan, mga kapatid. Puro mga small letter yung iglesia. Ibig sabihin, common noun, di ba? Common na katawagan. So, hindi siya proper noun, mga kapatid. So, dito po ay si Apostol Pablo, siya ay nagpapasalamat dahil itong dalawa na ito, si Priscilla at Aquila, ibinuwis ang kanilang buhay para sa buhay ni Apostol Pablo. Ibig sabihin mga kapatid, no? Talagang itong dalawang na ito ay nagmisyon kasama ni Apostol Pablo kasi nga sa panahon na yun talagang kapag ikay nangangaral ng ibang pangangaral at hindi ang emperador ang iyong ipinapangaral o hindi ang emperador ang iyong ipinapakilala na dapat sambahin, talagang kakasuhan ka ng kamatayan. So sabi po dito, nagbigay si Pablo ng halimbawa laban sa isipang lumalaganap sa iglesia noon. So ano yung lumalaganap sa isipan ng iglesia noon? Na ang ebanghelyo ay matagumpay lamang na maisa sa balikat ng mga taong lubusang hiwalay sa paghahanap buhay. So yun po yung unang issue noon. So hindi ka makakapangaral ng maayos hiwalay sa hanap buhay. Pero sa panahon ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo ay isa siyang tent maker. So ibig sabihin napatunayan niya na kahit na meron kang hanap buhay, makakapag-ministry ka pa rin. Kahit na meron kang tinatrabaho o meron kang trabaho, makakapag-ministry ka pa rin ng mahusay. Sabi dito, inilarawan niya sa practical na paraan kung ano ang maaaring gawin ng mga banal na laiko sa maraming lugar kung saan hindi alam ng mga tao ang mga katotohanan ng Ebanghelyo. Ang landas niya ay naging inspirasyon sa maraming hamak na manggagawa na may pagnanais na gawin ang bahagi upang mapalago ang gawain ng Diyos habang naghahanap buhay sila. So, kaya pala itong si Apostol Pablo ay isang tent maker. Kaya nga sinabi niya sa ibang sulat na wala akong tinatanggap buhat sa inyo. Ako ay nagbi-ministry sa ganang akin. O sabi ni Apostol Pablo, grabe to si Apostol Pablo, no? Isa siyang talagang isa siyang misyonero, working missionary.
working missionary. Sideline lang niya yung tent maker at ang talagang kanyang pinaka-work ay nagbi-ministry siya. Ibig sabihin yung tent maker, center of influence niya yun. No, na walang prejudice yung mga tao lumalapit sa kanya kasi bumibili ng tent. Pagkatapos binabahagian niya ng mabuting balita. So ganyan ang ginagawa ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sina Aquila at Priscilla ay hindi tinawagang magkaloob ng buong panahon sa ministeryo ng Ebanghelyo. Gayunman ginamit ng Diyos ang mga hamak na manggagawang ito upang ipakita kay Apollo ang lalong sakdal na daan ng kaligtasan. So nakita natin dito nung mga unang sa aklat ng Acts, si Apollo ay, di ba binanggit yan sa 1 Corinthians, na si Apollo ang nagdilig, no? Si Apostol Pablo ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig. Si Apollo kasi ay magaling sa Biblia yan. Magaling sa Biblia yan. Natatalo niya sa debate ang mga Hudyo na ipinapangaral si Jesus. Pero mas lalong nadagdagan yung kaalaman ni Apollo dahil kay Aquila at Priscilla. Yan po, mga kapatid, lalong nadagdagan yung aral ni Apollo dahil po dun sa dalawang misyonero na ito, kung mababasahin natin sa aklat ng Acts. So ibig sabihin, mga kapatid, no, ang nakapagdagdag ng kaalaman kay Apollo kung bakit hindi siya matalo ng mga Hudyo sa debate, sa katotohanan, dahil kay Aquila at Priscilla po yun, no? Na itong si Aquila at Priscilla, sabi dito, hindi naman sila full-time sa ministry. Ibig sabihin, nagtatrabaho sila habang nagbi-ministry. So naglalaan sila ng time para sa pagmimisyon. So yan po sila. Gumamit ang Panginoon ng iba't ibang kasangkapan sa pagsasagawa ng kanyang adikain. At bagamat ang ilang may natatanging kakayahan ay pinipili upang mag-ukol ng buong kalakasan sa gawain ng pagtuturo at pangangaral ng Ebanghelyo, marami pang iba na hindi napatungan ang kamay sa ordinasyon ay tinatawagan upang gumanap ng mahalagang papel sa pagliligtas ng kaluluwa. So pag pinag-uusapan po ang pagliligtas ng kaluluwa, hindi mahalaga dito kung ordinado ka o hindi. Huwag mong iisipin kasi issue sa kanila nun ang magbibinistry lang, si ganito lang, si ganyan lang, ordinado lang, may posisyon lang ang magbiministry. Katulad sa panahon natin, may mga ilan-ilan na mga kapatid sa buong CLC o sa buong Pilipinas na ganyan ang thinking kahit sa ibang bansa. Na ay sila lang yung elder, sila lang yung evangelist, sila lang yung pastor, sila lang yung may karapatan na mangaral. So hindi po ganun, mga kapatid, no? Bagamat may ibang denominasyon na nagpapalaganap niya na kung hindi ka ministro, hindi ka pastor, ay wala kang karapatan na mangaral. O yung sugo lang. Pero dito, mga kapatid, sa aklat ng Acts, pinatutunayan na kahit ordinaryong mananampalataya ka na wala kang posisyon, pagka pinag-uusapan ang pagliligtas ng kaluluwa, pasok ka dyan. Pwede ka riyan. O, pwede kang mag-ibang helyo dyan. Pwede kang mangaral. Kahit na marami kang trabaho, pwede ka. Kasi mas marami kang kaibigan kaysa doon sa full-time na manggagawa. Di ba? Mas marami kang friends. Kasi nga doon sa full-time na manggagawa, marami ang napiprejudice. Di ba? O, pero doon sa mga tent maker o doon sa may mga trabaho, may common interest ka doon sa workplace mo eh. At madali mo silang nai-invite dahil friends mo na sila. So ganyan po ang ministry. Basta dito, mga kapatid, sa pagliligtas ng kaluluwa, sa pagbabahagi at pag-aabot sa mga tao tungkol kay Jesus Christ, hindi kinakailangan na ikaw ay ordinado o nasa posisyon. Hindi mo kailangan hintayin na ay kailangan mo nang mataas yung aking posisyon bago ako mag-ministry. No, mga kapatid. Kahit na ano ang iyong kalagayan, kahit na ano ang iyong posisyon, kahit nasa ang dako ka, ano man ang iyong ginagalawan, ano man ang iyong trabaho, pwede ka mag-ministry katulad ni Apostol Pablo, ni Aquila at ni Priscilla. Ayan, may isang malawak na bukiring bukas, sabi dito, para sa mga sariling sikap ng misyonero. Marami ang makakakuha ng mahalagang karanasan sa paglilingkod habang kaugnay
sa isang gawaing manual. At sa pamamagitan nito ay makapagpapalago ng malalakas na manggagawa para sa mahalagang paglilingkod sa nangangailangang bukirin. So tayo mga kapatid, marami tayong mga bukirin ng pangangaral. Kung sinabi ni Jesus Christ, pambuong mundo, tama po yun, pambuong mundo. Pero kung saan tayo naroroon, yun yung mundo natin, yun yung daigdig na ginagalawan natin, di ba? Kasi nga naman, hindi naman natin kayang abutin ang Antarctica. Hindi naman natin kayang abutin ang mga Amerikano. Ang makakaabot sa kanila ay Amerikano din na mga mananampalataya. At marami tayong mga kapatid din doon sa iba't ibang lugar. Pero tayo mga kapatid, kung saan tayong barangay o saan tayong munisipyo, doon yung ating mission field na ating isusurvey. Saan pa dito yung hindi pa napapangaralan? Kaya nga maganda, meron tayong mapa, no? Meron tayong chinechikan na ay itong lugar na ito napasok na namin. No, kapag nachikan mo na lahat, yung mga barangay na yun ay ipanalangin sa Panginoon. Panginoon, natapos na yung gawain sa lugar na ito. So ganyan po yung pag-inventory ng pangangaral. Malawak ang bukirin at may bukirin din para sa mga misyonero na sariling sikap. Yung sariling sikap na ang ibig sabihin, sabi dito, ang lingkod ng Diyos na nagsasakripisyo at walang pagod na gumagawa sa salita at doktrina ay may pasaning mabigat sa kanyang puso. Hindi niya sinusukat ang paggawa sa bilang ng oras. Ang kanyang sahod ay hindi impluwensya sa kanyang paggawa o naililigaw man sa kanyang paggawa sa dahilan sa hindi mainam na mga kalagayan. Ito yung magandang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, yung word na pagsasakripisyo. Ito yung talagang paglilingkod sa ating Panginoon. Ilan kaya ang kaya magsakripisyo para sa Panginoong Diyos? Ano? Ibig sabihin mga kapatid, hindi tinitignan kung ano yung kanyang sahod. Ibig sabihin, hindi tinitignan kung ano yung mawawala sa kanya. No? Kasi yung iba ay magmisyon, ay pupunta sa evangelism. Ano, ito yung mawawala sa amin. Ito yung mawawala sa amin kapag pumunta kami dyan. So yun ang mahirap dyan mga kapatid. No? Hindi marunong magsakripisyo para sa Panginoon. So itong si Aquila at Priscilla, meron silang pagsakripisyo sa ating pong Panginoong Diyos. At syempre, di ba? Hindi naman bulag ang ating Panginoon para hindi makita yung ating pong pagpapaghal sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Basta ito yung inspirasyon natin sa mga oras na ito na si Aquila at Priscilla, sila may sariling sikap na manggagawa, na misyonero, na hindi nila iniisip kung ano yung kanilang kakainin kinabukasan. Basta't ngayon magmi-ministry sila. Basta't ngayon magmi-mission sila, kinabukasan magtatrabaho sila. Bahala na ang Panginoon sa pagbibigay sa kanila ng pagkain. Ang nasa isip nila, mamamatay din naman na tayo eh. Yung oras natin, igugol natin sa pagmi-mission. So yun yung nasa isip ni Aquila at Priscilla, na kapag naisip nila na kahit na magtrabaho ka na magtrabaho, mamamatay ka pa rin. Ang talagang matatandaan, yung pagmi-ministry mo, yung pagmi-mission mo. Yan po yun mga kapatid. Dahil nga, siyempre, ang Bible nila, Old Testament, nabasa rin nila yung aklat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 2, verses 10 to 17, na ang lahat ay pakikipaghabulahan sa hangin at ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ngayon po, no? Yan yung nabasa rin ni Aquila at Priscilla. Kaya nga ang sideline nila, yung pagtatrabaho at main work nila, yung pagmi-ministry, mga sariling sikap na missionary, ito mga to. Grabe kahanga-hanga ito mga tao na ito noong mga unang panahon. Tinanggap niya ang gawain mula sa langit at sa langit siya nakatanaw para sa gantimpala kapag ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ay tapos na, sa the Acts of the Apostles. So, saan po nakatanaw itong si Aquila at Priscilla, mga kapatid? Sa langit. Ibig sabihin, nakafocus sila sa ating Panginoong Diyos, hindi dito sa lupa na pansamantala. Yes po mga kapatid, itong si Aquila at Priscilla kasama si Apostol Pablo ay nangamatay na sa pagbiministry. No? Pero hindi po makakalimutan ang kanila pong nagawa.
para sa pagmimisyon, para sa pagmiministry mga kapatid. Sila ay forever na maalala ng ating pong Panginoong Diyos ay ikalawang pagdating niya, isa rin sila sa bubuhayin sa pagdating ng ating Panginoon. Bakit? Sila yung mga nagsakripisyo sa gawain, sa pagmiministry at hindi alintana yung pagod, yung hirap, yung kawalan ng kanilang kita sa oras na yon basta't nagbi-mission sila at susunod sila ay magtatrabaho. So ganyan po ang mga misyonero na ito. Yung journey rin ni Apostol Pablo ay ganyan mga kapatid. Ano? Dinisciple niya rin itong dalawa, si Aquila at Priscilla na kanyang makamanggagawa na itong dalawa pa nga ito ang nagligtas sa leeg ni Apostol Pablo. Grabe no. Iba yung espiritu ng mga tao noon. Iba yung pagmimisyon ng mga tao noon sa panahon nila Apostol Pablo. Grabe ang nakakapangilabot. Talagang ready silang ibuwis ang kanilang buhay. Pero sa kapanahonan natin ngayon, nasabi sa statistic ng SSD, mas dumami ang mga Adventist ngayon, pero mas kumonte yung mga misyonero. Yung mga full-time missionary, maaring kumonte. Pero yung mga self-sacrifice o self-supporting missionary ay palagay ko mayroon o marami. No? Habang nagtatrabaho, nagmi-ministry, isinasabay yung pagmimigay ng pamphlets kung saan man siya naroon. Isinasabay yung pagmimisyon habang nagtatrabaho. Mayroong mga ganyan, mga kapatid. Hindi lang nagpapakilala kung sino, hindi lang nagpapakita kung sino. Iba pa yung mga hayagang nagbi-ministry na self-supporting missionary. Diyan po sa YouTube, sa internet, di ba? Pero ito po ang panawagan sa atin, no, maging katulad tayo ni Aquila at ni Priscilla na ano man ang pinagkakaabalahang trabaho, tayo ay gagawa sa pagmimisyon sa ating Panginoon at aalisin natin sa isipan na ito'y gawain lang ng pastor, ng evangelist, ng layman. Hindi lang po ito gawain ng mga yan. Kundi lahat tayo sama-sama sa pagmimisyon mga kapatid. Lahat tayo magpupush forward sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po ngayon pong umaga ay ating pong idadalangin ang ating pong pagtatapos ng pagmiministry ngayong buwan dyan po sa Homestead Talavera. At idalangin natin mga kapatid yung mga nagpasya na magpabautismo ngayong araw ng Sabat at ay madagdagan pa. At kung kayo po ay mayroong mga isasabay na babautismuhan sa Sabado po, dalhin po natin sa Homestead para po sila ay mabautismuhan mga kapatid. No? Kung yung mga ready tumanggap sa ating pong Panginoong Diyos. So ngayon po, ay kung kayo po ay mayroong karagdagan sa buhay ni Aquila at ni Priscilla, i-type nyo lamang po dyan at babasahin po yan ni Brother Melvin kasama ng ating po mga prayer request at papangunahan tayo niya sa panalangin. So isama natin patuloy si Brother Danreb na siya ay Danreb Bayad na siya ay gumaling sa kanyang aksidenteng nakasangkutan dyan po sa bayan ng Talavera. Sama natin ang kanilang buong pamilya at yung kanyang mahal na asawa sa pagdadalang tao no, na makapanganak ng maayos sa mga susunod na buwan. So yun po mga kapatid. No? At gayon din, isama natin sa panalangin ang health ng bawat isa. At syempre ako po medyo namamalat yung aking boses. May Makati sa lalawigan ko sana ay hindi aking dalangin na ito'y hindi magtuloy na sipon o kaya lagnat. So ingat po tayong lahat mga kapatid. Pakinggan po natin ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Let's pray po mga kapatid. Dakila at mapagpala aming Amang Banal na nasa langit. Nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na kami ay binigyan niyo ng pagkakataon muli na makapagrinig ng napakagandang encouragement sa amin na kagaya ni Priscilla at ni Aquila. Sila ay ordinaryong tao. Sila ay busy sa kanilang mga trabaho. Ngunit sila ay hindi tumanggi na sila ay tinawag sa gawain. Ang mga isang napakalaking hamon sa amin at nais namin na maging katulad ni na Aquila at ni Priscilla. Maging sa kabisihan man ng aming gawain sa araw-araw ay handa kaming tumulong sa gawain kung ano man ang abot ng aming makakaya. Alam namin na mayroon kaming maaaring gawin. Alam namin na mayroon kaming maaaring maitulong sa paglago ng mga gawain at
pagtatapos ng mga gawain dito at bukirin sa inyo sa lupa. At naway imulat ang aming mata at puso at isipan kung paano paraan kami makakatulong upang sa ganon kami ay maging busy man sa aming gawain, ay kami nagpapasako pa rin sa inyo at sumusunod sa inyo. Sa pagpapatuloy na nais namin isama sa panalangin ang kalusugan ng bawat isa at naway bigyan kami ng kagalingan ang mga may karamdaman. Kasama namin si Pastor na siya ay hindi maganda ang pakiramdam sa umaga na ito. Naway pawiin ninyo ang malat at ang kanyang karamdaman na nagsisimula pa lamang upang sa ganun makapagpatuloy siya sa gawain. Marami mga gawain na kailangan tapusin, kaya kailangan na malakas ang mga manggagawa upang sa ganun kami po ay maging matatag sa araw-araw na pagsubok sa buhay. Patuloy namin sinasama sa pasasalamat ang BOP students sa Tamacao na patuloy na nadagdagan sa bilang. Nawa po silang lahat ay gabayan ng Holy Spirit na bigyan sila ng karunungan, ng pangunawa, na maunawaan nila ang kanilang naririnig gabi-gabi, araw-araw, upang sa ganun sila ay mamulat ang kanilang isipan na sa tamang landas sila ay lumakad at naway tanggapin din kayo bilang personal at tagapagligtas. Amin din sinasama sa pasalamat si Elder Danreb at ang kanyang asawa na nakalabas sa sila ng patuloy pa rin na sa ospital. At medyo malaki ang kanyang sugat at gayon din bugbog ang kanyang katawan sa aksidente nangyari at lalo higit ang kanyang asawa na buntis. Sila po ay samahan niyo po sa mga pagsubok na ito. Kagalingan ang tanging hiling namin para sa kanila, lalo na sa baby sa kanyang sinapupunan. Nawa ito ay maayos at walang naging pinsala at sa ganon ay mailabas na yung malusog na bata. At patuloy namin sinasama-samang dinadalangin ang kanilang agarang paggaling, pagpapalakas at agarang paglabas sa ospital at makabalik sa kanila gawain sa araw-araw na pamumuhay. Kasama din namin sa panalangin sa pagpapatuloy ang kalagayan ni kalusugan ni Sister Amy na siya ay nasa ospital pa rin. Patuloy niya siyang ibigyan ng kagalingan, kalakasan sa araw-araw at gayon din ang kanyang puso at isipan ay makatuon sa inyo na nasa inyo tunay ang dakilang kagalingan. At kasama din namin ang kaibigan nila na si Marilita at si Dayan, kung ano man ang kanilang kalagayan sa ngayon. Ama kayo po nakakaalam at kung ano ang best para po sa kanila. Nawa ito yung kanilang madama at makilala nila kayo na tagapagbigay, tagapagpatawad at tagapagmahal ng bawat isa. Hindi namin sinasama sa panalangin ng pasalamat para kay Brother Aldo Algas na nakalabas na po siya ng ICU, nakauwi na sa kanyang bahay. Ngunit patuloy pa rin namin sinasama sa panalangin para sa kanyang tuloy-tuloy at ang araw-araw na kalakasan, improvement sa kanyang kalusugan. At sa ganun siya ay patuloy na lumakas at patuloy na gumaling. Yun din ang pasasalamat para kay Henry Aranas na siya ay gumaling na nakasama na siya sa crusade at sa homestead. Patuloy na igawad sa kanya ang kalakasan sa bawat araw at ang kanyang masipag na paggawa ay patuloy na mas lalong sumipag pa sapagkat kayo ay nariyan para samahan siya. Ngayon din namin sinasama sa panalangin ang patuloy na kalakasan sa pananampalataya ng bawat isa. Lalong higit si Sister Belinda Salvania na siya ay may pinagdadaanan ngayon sa kanyang buhay. Nawa ito ay kanyang mapagtagumpayan kasama po kayo at alam namin na nasa inyo ang tunay na pagmamahal na nanggagaling at gabay at patnubay na kung saan anuman kabigat ang aming problema sa aming buhay. Nariyan po kayo para ito ay aming mapagtagumpayan. Kaya kami po ay lumalapit sa inyo na si Sister Belinda Salvania ay patuloy na buksan ang kanyang puso at isipan na wala pong imposible sa inyo. Kaya din namin sinasama sa panalangin Sister Rose Chris Encarnado na siya ay babiyahe papuntang sa Leonardo. Ingatan po sila sa daan ilayo sa anumang kapahamakan. Smooth travel po para sa kanila at sila ay masaya at ligtas na makarating sa kanilang patutunguhan. Sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin ang baby ni Sister Kisses na patuloy pa rin na nagagamot na siya ay maging successful na ang kanyang paggamot at hindi na makabalik ulit doon sa ospital at maging normal lang ang kanyang paglaki. At gayon din namin sinasama si Ate Gigi Concepcion kung ano man ang kanyang kalagayan, ano man ang kanyang
problema sa pagsubok ng pinagdaraanan sa buhay, siya po rin niya hipuin na niya mapagpagaling na kamay. Kasama na rin ay iba pang mga kapatid na may mga karamdaman ay nais namin isama sa panalangin, si Brother Gregorio Santid, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Pichi, na pamangkin ni Sister Rivera, Nimpa Rivera ay patuloy na kagalingan po igawad sa kanya ang ilang member ng family ni Sister Rose, ganyan din si ating Sibilia Erilia, si Brother Renato Santos, si Brother Romnick Francisco, Olivia Francisco at Rebecca Francisco, Jennifer Eusebio Pascua, si Precious Cabasok, Princess Jorquina, si RC, Sister Nena na may gumaling na siya sa kanyang karamdaman, si Tia Aning, Tia Aurora, na Sister Corazon, Mina, si Ate Sally Sanchez, patuloy namin sinasama sa ang araw-araw na kalakasan at katatagan. Ganyan din Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, Erlinda Duque. At ganyan tinais namin isama sa pagpapatuloy ang baby ni Sister Irish na patuloy silang maging malakas, silang mag-ina at patuloy na gabayan sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At ganyan din aming sinasama sa panalangin ang lahat ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Kami po nawa ay patuloy nyo samahan sa aming buong maghapon na ito. Ingatan ang aming pag-iisip, pananalita at magawa upang kami maging karapat dapat sa inyo. Alisin nawa ang aming agam-agam, ang aming pagdududa na kami ay hindi inyong pinababayaan sapagkat tunay na kayo ay patuloy na nagmamasid, gumagabay sa amin sa bawat araw. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen and amen.